So, hello guys, good evening. Babalik tayo sa YouTube kasi nga matagal tayong nawala. So, ilang buwan ba? So, babalik tayo. So, ngayong araw is Huwebes. Gabi na ngayon dito sa amin. 10:45 na ng gabi. So, kakauwi ko lang galing sa biyahe. So, sabi ko, vlog ko to kasi matagal na tong tinatanong sa akin ng viewers ko sa Facebook kong sa 7 months na biyahe ko sa paglilift dito, kung magkano na ba yung kabuang kinita natin sa paglilift, tsaka kung maganda ba yung kitaan sa lift. So ngayong araw iba-vlog natin yan kasi dito updated na yung lift. So makikita mo na dito yung kita mo sa araw, sa buwan at sa isang taon. So bago ang lahat, pa-subscribe muna sa aking channel kung bago ka pa lang. At meron pa lang akong 1,710 na followers. So patulong naman guys para at least dumami yung follower natin. Tsaka hindi ko pa na-reach yung $100 na earnings para tawag nito. So meron pala akong $14.12. So dapat maka $100 ako bago ko makuha yung earnings na to. So patulong naman guys kung pwede, no? Subscribe naman sa channel natin. So mag-start na tayo. So ito na guys, magsimula na tayo, no? So kanina nagbiyahe ako. So ito yung kinita ko, 265. Tsaka meron akong tip. Ito andito tip na bigay ng tao, galing to sa dispensary, $15. So every time na may dadaling kang pasahero sa nagbebenta ng mga weed, ng mga marijuana dito, meron kang kickback. So minsan nagbibigay sila $15 or $20. So sa kabuuan yung kinita ko is nasa $280, 280 sa ilang oras ba to, 11 hours, so almost 12 hours, 22 rides. Meron akong 9 na tip. So binigyan ako ng tip ng pasahero, sa 22 yung naging pasahero ko. So ito yung kinita ko sa kanina, 265 plus $15. So yung tanong, magkano na ba kinita ko sa kabuuan? So eto, i-ano ko lang kasi cellphone lang to eh. So dito updated na kasi yung lift eh. So kung nakikita nyo, this is the month of July. Weekly to, weekly nakita. So nung nakaraan Lunes, Martes wala kami kasi nandun kami sa Yosemite tsaka sa Sequoia. So nung bumalik ako ng Miyerkules, ito lang kinita ko kasi napagod din, nagpahinga. So at least naka 127 tayo kahapon, tapos kanina ito na. So ito from July 22 to 28. Oh ayan, may nagbigay pa ng tip, nagpahabol pa. So yung 265 natin magiging 269 na yan. So kung titingnan mo by month, yung kinita natin sa July is nasa 48 na. So hindi pa yan tapos kasi dito sa amin is 25 pa lang. So mayroon pa tayong ilang araw, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So mayroon pa akong 6 na araw na idagdag dito sa 48 na to. So baka maging 5,000 pa to. So titingnan natin sa the whole year. So ito muna. So nag-start ako dati January. Yung sasakyan ko dati is
Toyota Corolla. So, ito yung kinita ko kasi nag-start ako January 21 na yata. So, nasa 2,000. So, nung February is ito sedan din to. Kotse din to. Nasa 3,009. So, dumating yung March. Half ng March, kalahati ng March, kotse pa yung gamit ko. Tsaka dito na ako nagpalit ng sasakyan. Yung sasakyan ko ngayon is Toyota Highlander na SUV, 8-seater. So, pang XL na yun. So, kaya naging 5,000 na. So, nung April, ito yung malaki yung kinita natin. Nasa 8,500. So, nung May, bumaba siya. Nasa 7. Pero ito guys is yung nasa payment lang to ng card. So, hindi pa dito kasama yung binibigay ng tao na cash. So, kasi may cash na tip katulad nito, may mga cash na tip. So, nung May, itong kinita natin nasa 7,000. Tapos nung June, ito mahina talaga yung buwan ng June dito. Kasi walang klase. Yung May kasi meron itong, may mga festival dito eh. May EDC, daming music festival na hiniheld dito sa sa Vegas, kaya maganda yung kita. So, nung June, pahirapan na kasi walang klase. So, ngayon, July, bumabawi na tayo. So, may 6 na araw pa tayo para dagdagan to. So, kabuuan yung kinita natin is nasa 36,421 US dollars. So, palagay mo na lang nasa 36,000 kasi yung tip, malaki din yung cash na tip eh. Mabutin siguro sa loob ng 7 buwan, mabutin siguro ng mga 500 or 400 to 500. So, ilagay na lang natin na 36,800. Palagay natin. So, yun yung kinita ko sa loob ng 7 buwan. So, kung susumahin natin yan sa magkano ba yung dollar ngayon? Nasa 58. So, lagay natin 36,800 times 58. So, ito na yung kinita natin sa loob ng 7 buwan. Nasa 2 million, 2.1 million. Yan. So, yan guys yung kinita natin sa loob ng 7 buwan. So, malaki, diba? Ayan, nag-269 na kasi nag-tip pa yung tao ng $4. So, yun yung kinita natin sa loob ng 7 buwan. Kumita tayo ng mahigit 2 million. So, ang tanong dyan, saan ba napunta yung pera? So, yung 2 million na yan, daming napuntahan. So, yung katanungan is saan napunta yung mahigit 2 million na kita? O palagay na natin 2 million. So, unang-una, pupunta yan sa sasakyan. Yung sasakyan ko na Corolla is nasa 590,000 yung monthly ko. $590 plus tax na 248. So, yun yung binabayaran ko. So, mga $800. So, buwan-buwan. So, sa loob ng 2 kalahating buwan. So, nung nagpalit ako ng sasakyan, syempre, papalit ka ng malaki. Sasauli mo yung maliit. So, nag-down ako ng $2,000. So, nasa 100,000 na yun. So, yung monthly ko ng Highlander ngayon is nasa $989. So, mahigit 50,000 na sa Pinas. So, hindi pa kasama yung insurance yan. Yung insurance is ganun din, nasa 240 plus 48. So, maabot siya ng mga
1,200. So, mga 1,200 higit. So, palagay mo, mga 70,000 buwan na natin dyan sa Pinas. So, dyan na pupunta. So, yung iba, syempre, sasakyan, insurance, gasolina. So, nag-average tayo ng gasolina. Sa ngayon, nag-average ako ng $20 per day. So, times mo sa 30, nasa 600 din yun. So, tapos, syempre, pagkain, padala sa Pinas, pambayad ng utang. Kung may sobra, ay pambili ng kung ano-ano dyan. Tsaka kung may savings, makakapag-save din tayo kahit konti. So, at least importante is nakita natin na yung pagli-lift dito is maganda din yung kitaan as long na masipag ka magbiyahe. So, hindi pa tapos yung taon, 7 months pa lang yan. So, sana maka-goal tayo ng kahit 4 na milyon sa isang taon ang kikitain natin. So, sana lang. So, mostly mga kalahati lang sa yun yan. Kalahati. Nandun na lahat sa bills, sa mga utang at sa tawag dun, sa bayarin sa sasakyan. So, yun lang guys, yung kinita natin sa 7 months pa lang. So, nakita nyo naman yung weekly tsaka yung monthly. Kasi dati hindi yan nag-update. Hindi mo yan makikita. So, makita mo yan, ipang-add mo pa. So, ngayon, dyan na sa lift, naka-add na kung magkano na yung kinita mo sa loob ng isang taon. So, kung may mga katanungan kayo, feel free lang na mag-comment sa video na to. At saka, paki-subscribe kasi maliit pa lang yung subscriber natin. Nasa mahigit 1,000 pa lang tayo. So, para at least maka-start tayo, maka-monetize, tsaka makatulong din tayo sa kapwa, di ba? So, ano pa? So, siya pala kasi baka natanong niyo ang laki ng binabayaran ko sa sasakyan. Kasi kumuha kami ng parang insurance sa sasakyan na binabayaran mo. So, tawag dito is GAP. So, nasa 800 lang yata yung sasakyan namin or mahigit 700. So, yung natira dyan, more than 100 yung GAP. Kasi nga, yung GAP, parang savings mo ito in case na gusto mong isauli yung sasakyan. Kasi, syempre, nagbabiyahe ka. Tumataas yung mileage. So, bumababa yung value. Di-depreciate. So, dun tumutulong yung GAP para hindi ka mahirapan. So, kung kailangan mong palitan yung sasakyan ng bago after 1 year o after 100 miles, so, kukunin dun yung GAP, tsaka yun na yung ibabawas sa mga natirang bayarin mo. Tsaka kung ilan lang yung natira, yun na lang babayaran mo para at least makakuha ka ng bago na sasakyan dito. So, di problema dito yung yung pagkuha ng sasakyan na bago. So, anytime, as long na may pang-down ka, tsaka maganda yung credit score mo is anytime makapagpalit ka ng sasakyan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At kita-kits tayo sa susunod na mga video na i-upload natin. So, salamat.